Hi guys, we are talking about in regards with the conflict between the United States and the Middle East. So, parang pakiramdam mo na ba na parang kahit anong tipid mo, kulang pa rin? Parang ang bilis maubos ng pera mo. But hindi ka tamad, hindi ka rin malas, mas malaking problema na hindi mo pa nakikita or para makikita. Gasolina, tumataas. Pamasahe, tumataas na rin. Pagkain, sunod-sunod na rin ang pagtaas ng presyo. Pero sweldo mo parang nakapost pa rin. Kaya kahit anong kayod mo parang hindi ka umaangat. Some of those, ito ang realidad. May gulo ngayon sa Middle East at doon nanggagaling ang malaking supply ng oil ng buong mundo. Kapag may conflict, bumababa ang supply pero ang demand hindi nawawala. Lahat ng bansa ay kailangan ng oil para sa sasakyan, sa kuryente, and as well as sa negosyo. Pero kahit anong mangyari or kaya ang nangyari ngayon, trying to say, konti ang supply, mataas ang demand, so presyo ang sumasabog. At dito ngayon sa Pilipinas, mas ramdam natin ito kasi hindi tayo oil producing country. Umasa tayo sa import. So, ibig sabihin, tumataas ang presyo sa mundo, automatic, damay tayo. Kaya tumataas ang lahat, siguro, pamasahe, Grab, Move It, Angkas, Joyride, delivery fees, presyo ng pagkain, lahat-lahat, domino effect. Kaya kung pakiramdam mo na nahihirapan ka ngayon, it's valid. Valid yan. Hindi ka nag-iisa pero ito rin ang katotohanan kahit hindi mo kontrol ang presyo. Mas kontrol ka sa galaw mo. Ang tanong, maghihintay ka lang ba bumaba ang presyo or gagawa ka ng paraan para tumaas ang kita mo? Kahit magulo ang mundo, kasi sa panahon ngayon, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mo ng diskarte. Sa Spits and Shorts, love you.